Good morning, guys. Okay, bago tayo magkwentuhan, let's do some time check. Time check tayo. It's 10:43. Ala, ano na nangyari? Ano na napindot ko? But anyway, it's right there. 10:43 a.m. And it's 74 degrees outside. Anyway, kanina pa ako gising, guys. Ang ginawa ko, nagkain muna ako ng breakfast. Tapos, ako ng konting editing. Pagkatapos, ayan na, sabi ko, I have to do something. But anyway, today is Monday. Ngayon, bago ko ikwento sa inyo ang ating gagawin for today or ang ganap, let's go outside. Hmm. 74 degrees, guys. 74 degrees. Monday, yung mga tao, may mga work sila. And like I said before, yung value, parang ang ginawa nilang Saturday sa amin is Monday. Kaya kaming mga taga-value, the people work at value, were off Monday. And then, yung mga ibang tao na nagtatrabaho sa ibang company, of course, hindi sa value, they all at work, nagtatrabaho sila. Kaya tahimik, tapos yung mga bata na sa school. Ngayon, I'm just by myself. Jason at school, my husband sleep upstairs. Tapos yung mga kapitbahay, yung mga marites, nasa ano sila guys, work. Kaya tahimik ang kalsada. Ayan. Ang ingay ng kuliglig guys, imagine mo 10:43 na. 10:43. Halika na guys, pasok na tayo sa loob. Let's go inside. Ayan. Ang balak kong gawin today, kasi 'di ba kahapon nagpaluto tayo ng pansit. Nagpaluto tayo ng biko kay mother. Sabi ko, namimiss ko yung style na 'di ba sa mga piyesta, ano siya, pansit, spaghetti, tapos palaging may biko. But anyway, ito na lang yung natitira. Isang puno yan, ito na lang natitirang biko. Nag-share naman ako. Nag-share naman tayo sa ating mga friends, sisters, and then tomorrow, Tuesday, balik na naman tayo sa work. Kaya mag-share na naman tayo sa ating mga Filipino friends. Pero ngayon, at least, I know how to make, biko. So, anytime pwede tayong mag-crave, marunong na akong gumawa. So, today video, magluluto tayo ng pansit bihon. Ayan. Magluluto tayo ng pansit bihon. Hindi ko tatapon yung pinagkainan ko ng biko. Tagtipid tayo. Ayan. Maglinis-linis muna tayo bago tayo luto. Ganyan lang yung buhay natin dito, guys. Very quiet. Ang mga tao, everyday, they're busy. They work in the factory, they work in the bank. Yung iba, constructor, gano'n.
defrost na yung ano natin. Shrimp. Ito yung ating pansahog for today. Half pound na shrimp. Half pound na shrimp siya. Malaki. Tapos, ang ginagawa ko dito guys, kapag may sale na baboy, bumibili ako ng ilang pack. And then, I cut it like 1/4. Ito siya guys. Oh, what happened? What happened? Subject loss. I know. Ito yung problema sa DJI. Napaka-sensitive niya. Okay. Alright, nasa face track na tayo ulit. For some reason, I mean, ito lang siguro yung isa sa mga negative or cons, pros and cons, di ba? Yung bang minsan yung gimbal, kasi I'm using, again guys, I'm using my DJI Osmo Pocket 3, and I think this is the 4 or 5 times that I'm using it. And like I said, every time I take a video, palagi akong merong comment or I share with you guys ano yung mga na-experience ko sa ating Osmo Pocket 3. But anyway, yung video niya maganda because I bought this one for my vlogging. Pero yung ano niya, yung negative comment ko sa kanya, very sensitive yung gimbal. Minsan when I put in a face track, tapos lumayo ako ng kaunti, nadi-distract na siya agad, tapos nagkakaroon siya ng mga error! Bolol na naman ako. Anyway, habang pinifix ko yung error niya kanina, kumuha na ako ng mga recipe natin. Kita nyo yung celery ko, bulok na. And we got the cabbage. I love cabbage. Anyway, kanina, nagkukwento ako sa inyo. Tapos nagkaroon ng error yung ating gimbal na messed up. Iko-continue ko lang. So, like I said while ago, kapag sale yung karne dito sa amin, sa area namin, bumibili ako ng mga ilang big chunk. Kasi nagtitake advantage tayo, di ba? And then, I cut it small, like this one. Ayan. I think, ano to guys, like 1/4. I think 1/4 siya, or wala pa tong ano, kalahating kilo. So, 1/4 lang siguro. Half pound or 1 pound. I think 1 pound siya. But anyway, para kasi, halimbawa gusto kong maggisa ng upo. O, ayan na lang, i-defrost ko. Hindi ko na-defrost yung big chunk, di ba? Tapos yung hipon. Ayan, yung hipon. Ayan yung ating mga recipe. So today, dahil nag-crave tayo ng biko, sabi ko, dapat meron niya pancit bihon. Siyempre. Kayo guys, pag nagluluto ba kayo ng pancit, palaging may celery. I have to have celery on my pancit. Kasi ang bango niya guys. It's really, tasty and smell good. Ito, display lang naman itong carrots. Most of the time, I don't put carrots on my bihon. Okay! Kasi ano lang naman, it's just us, you know? Ganito guys yung galon, 2% milk. Nung umuwi kami sa Pilipinas, naghahanap yung mga anak ko ng milk for their cereal. Sabi ko, we're not in the US, we're in the Philippines. Sabi nila, bakit ma'am yung milk nila nasa box? Bakit wala sa fridge, masisira? Sabi ko, I guess that's different kind of milk. It's not fresh milk, whatever you call it. Anyway, ayan ang ating gagawin today. Masarap talaga guys yung yung pansit pag palaging may Tsaka yung nilaga, nakubos na naman 4 na lang to. Siguro 3. Tawag nito,
Lalo na yung sa nilagang baka. You know what, guys? Let's turn off the TV. Patayin natin yung TV sa living room. Para hindi tayo aksaya sa kuryente. Nanonood din tayo ng ibang vlog. Pinatay ko muna, guys, yung TV doon sa sa living room kasi sayang naman yung kuryente. Total, nandito naman tayo. Sabi ko, let's turn off that first. But anyway, let's prepare our ingredient. Kasi nga, di ba, magluluto tayo ng pansit bihon. Ewan ko ba, lately, parang namimiss ko yung yung pagkain ng mga fiesta. Anyway, what I'm saying a while ago, pinatay ko muna yung TV sa living room kasi sayang yung kuryente. Even though the kuryente here is affordable naman. Yung mga tao, guys, na siguro taga-ibang bansa, like US, I always said US kasi nakatira ako sa US, di ba? Hindi ko pa na-experience tumira sa ibang lugar o ibang bansa kaya hindi ko magamit yung word ng ibang country because I don't know. At least dito sa US, I've been living in this country for 23 years. So, yun ang may explain ko, di ba, guys? Anyway, what I'm saying is, yung mga taong nakatira dito sa US na babalik sa Pilipinas, I think that's the biggest adjustment sa kanila. Kasi sa pagkain, walang problema. Affordable, di ba? Ang biggest adjustment sa sa Pilipinas, yung bang yung init. Syempre, kapag mainit, gusto mo ng AC kasi hindi ka komportable. Eh, ang kuryente sa atin sa Pilipinas, sobrang mahal. Ginto ang presyo. Based on, yung experience sa Pilipinas, yung umuwi kami 2023. Umuwi kami ng 2023 sa probinsya ng asawa ko sa Bicol. Nag-stay lang siya siguro ng mga 15 days. Tapos, naka-aircon siya kasi ang init, di ba? Ang init talaga, lalo na kapag ang katawan mo nasanay sa may mga snow. And then, umuwi ka sa isang lugar na parang desierto yung feeling. Mahihirapan mag-adjust yung katawan. Pwede na lang if you stay there for a long period of time, medyo mag-a-adjust ulit yung katawan mo. Pero pag 1 month lang, nako, matagal pa yung adjustment ng katawan natin pag ano. Anyway, nung umuwi kami noong 2023, nag-stay lang siya dun sa Bicol. Yes, my husband is from Bicol. Nag-stay siya siguro mga 15 days. Siyempre, naka-on yung aircon sa kwarto, naka-on yung aircon sa living room. Yung binayaran niyang electric bills, inabot din ng $300 worth. Yeah. Almost $400 worth din. Oh, eto pala, guys. Pag naka-face track pala yung nasira na yung face track, hindi na niya ako. I don't understand what is wrong with my DJI. Biglang na yung face track niya. But anyway, kapag naka-face track siya, tapos na-distract, nagkakaroon siya ng error. Ang hirap din. We supposed to go back this year, June, pero hindi natuloy kasi hindi tayo pinayagan sa work. Pero sabi ko, next year, 2026, kailangan umuwi na tayo sa Pilipinas. Bisitahin natin si dear father, my dear dad. Makulit na ang aking tatay. He is 80 years old.
maano na siya, stubborn. Dumoble na yung pagka-stubborn. Ayan guys, habang nagluluto tayo, nagpe-prepare we're trying to prepare our ingredient. Kwentuhan tayo, diba? Yeah, I wanna go for sure next year. I need to go back home next year. Kasi, ang usapan naming mag-asawa, we gonna retire in the Philippines. Diba? Oh, wow! Kanina nagkukwento ako sa inyo, diba? Yung mga taong nandito sa US tapos pupunta sa Pilipinas is gonna be a big adjustment. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo guys na it's gonna be a big adjustment kasi nasanay ka sa bansa, sa isang bansa na madali lahat ang bagay. Hindi mahirap ang mga proseso ng mga papel. Kasi hindi masyadong marami yung corruption. Sa Pilipinas kasi, ang hirap, I don't know, guys. Philippine, why is it like that? Too much corruption. Kaya talagang hindi tayo, uunlad. People in the Philippines, or maybe politics, I'm not saying the politics over here are very perfect, ha? Pero, mas iba pa rin talaga sa Pilipinas. It's really, really bad. O, diba? Katulad ngayon, napapanood namin dito sa Indiana yung Diskaya, yung flood control Diskaya. Tapos yung kay Isko, syempre na-updated din tayo what's going on in the Philippines. Awan ko ba? Tapos guys, yung, di ba nabanggit ko kanina, bubulol na naman ako. Adjust ako ng adjust guys sa sa DJI. Kasi yung gimbal na nalilito, parang ako nalilito. But anyway, yeah, I need to go back home in the Philippines next year para may ayusin akong ibang mga papel-papel, updated. Tapos bibisitahin natin si Papa ko. At papasyal tayo sa ibang mga lugar. Kaya lang guys, ang problema natin, budget. Always budget ang problema, no? Kasi nga, diba, since nung nag-COVID, ang trabaho namin ay roller coaster. Papatrabahon kami 12 hours. Tapos the next day, you don't know how long we gonna work. Maybe we gonna go home early. Yung overtime na 2 hours, matatanggal lang din because we all don't know how long we gonna work the next day. It's still struggling. I think the company is still having a little issue. Nagtatanggalan sa work ngayon, guys. Yeah. Hopefully and praying na pagpasok ng 2026, maganda naman yung impact sa atin ng ating economy. So anyway, inakat ko na yung celery, guys. Yeah, I'm cutting the celery. Kasi talaga, for some reason, I like my pansit canton or pansit bihon na may celery. Yung aroma, yung lasa, masarap talaga, guys. Kaya, kung wala akong celery sa bahay, tatakbo pa ako sa grocery para lang para lang makabili. Yeah. Di ba kasabihan sa Pilipinas, sabi nila, ang bahay, mas swerte kapag palaging may asin ba yun? Tapos, kailangan palaging may bigas, ganun. Swerte daw yun. Dito naman sa bahay ko, syempre, palagi na ako may bigas, imposibleng wala. Marami din akong asin. Pero, celery and cabbage, I have to have that in my fridge. Kahit anong yan, guys. Kahit hindi ko naman niluluto yung asin. Celery asin. kahit hindi ako nagluluto ng mga recipe na palagi may celery, I have to have celery in my fridge and cabbage. Ayan yung mahahanap mo sa bahay ko na I have to have.
Ayan. Kumbaga, para sa akin, yung celery, kasi pag nag-crave ako ng pansit bihon, celery. Pag nagdilaga akong baka, celery. Oh. Ayan. So, sa bahay ko, instead asin and bigas, celery and cabbage. Yan ang hindi pwedeng mawala sa aking bahay. Wow! But anyway, masarap guys kapag ang pansit palaging may gulay. Paborito ko yung repolyo. Piniprepared ko na para mamaya madali na lang. Actually, hindi pa naman ako gutom. Piniprepare ko lang kasi madali lang naman tumaluto. Yung baboy ko nga frozen pa eh. Sabi ko, habang nagpiprepared ako, magkwentuhan tayo, diba? Maganda yung weather. Doon tayo sa labas sa dark kitchen magluluto. Tapos, si June tulog pa naman. Hindi ako nagmamadali. By the way guys, kung nagtataka kayo or magtatanong kayo or nagtanong na kayo na hindi ko nabasa, kung yung anak ko ba si Jason, kumakain din ng Filipino food. Kumakain din siya ng Filipino food, pero yung mga simple lang. Like for example, adobo, sinigang, paborito niya yan, sinigang. Ano pa ba? Pork adobo, chicken adobo, sinigang, chicken curry. Yan, paborito niya yung chicken curry. Filipino style chicken curry. Kasi chicken curry sa Filipino style, masabaw. Ganyan ako magluto ng chicken curry. Kasi nasasarapan sila sa sa sabaw. So, yun lang guys. Kwentuhan tayo uli. Pag naayos ko na or na-prepared ko na yung ating mga ingredient. Anyway guys, halika. Tignan nyo itong Itong isa, galing to sa cousin ni June. Pinakita ko na yung video nung bahay niya. Itong video na to, panoorin nyo kung gusto nyo panoodin to updated or follow my vlog. So, ito yung video niya. So, nagtanim siya ng upo. Tapos, itong upo, ito yung sa garden ko. Tapos, patola. I never seen this patola. Ang laki ng patola niya, no guys. Ewan ko, kasi ang alam kong patola sa Pilipinas, yung may mga corner dito. Ito, smooth siya eh. Hindi ko pa ito na itatry, pero ang bala ko dyan, igigisa ko siya sa miswa. Anyway, na-miss ko kasi yung, isa pa sa nami-miss ko sa Pilipinas, yung miswa na may patola. Kaya humingi ako niya nun, sabi niya, Juby, do you want some patola? I said, yes, please. Ay, syempre, libre. Bakit hindi? But anyway, nung nakita ko yan, sabi ko, bakit ibang itsura? Parang hindi katulad sa Pilipinas. So, kapag naluto ko yan, first time ko yan ma-experience. Kasi guys, Ilocano kami. So, yung tinatanim nga nilang patola, yung mahaba din, pero meron siyang mga gilid-gilid. Parang balimbing, may gilid-gilid siya. Yung pinandidiningding namin, o pinanggigisa, o whatever, para makasurvive sa ulam. So, first time ko lang yan makakatikim. By the way, binabalatan na natin yung ating hipon. Dapat pala, guys, teka, pakita ko sa inyo. Hugas tayo ng kamay. Ito pala guys yung gagamitin natin. Super Q. Ayan. Super Q yung gagamitin natin na bihon today. Yung texture niya parang may pagkasutang huno. Tapos, yung pansit canton niya, Super Q din. I'm not really a big fan of this one.
Pero at least masarap siya, wala siyang funny taste. Tapos, ito naman, iba yung lasa niya, masarap siya, pero para siyang glass noodles. Hindi siya katulad talaga ng regular bihon na ano. Pero I'm trying to improve myself. I'm trying na mag-experience. I'm trying to improve myself. Na halimbawa, oops. Ibababad natin dito. I'm trying to improve myself na yung wag lang ako mag-stay sa bagay na alam ko. Kumbaga, nagtatry naman akong mag-experiment. So, yeah. Binabad ko yung noodles sa tubig. Ito yung itsura niya, guys. Oh. Ayan yung itsura niya. Binabad ko siya sa tubig kasi yung first time ko itong niluto, ang takaw niya sa liquid. So, yung ginisahan kong na may sabaw ay hindi siya naluto. Hilaw pa. Ngayon, sabi ng mother-in-law ko, advice niya sa akin, dapat daw ito ay binababad ng ilang minuto para mag-hiwalay-hiwalay. So, this is the second time I'm making this. Yeah, second time ko itong gagawin. Nung first time kong ginawa, umokay naman, naluto naman ng maayos. Yun ang ibig ko sabihin. Anyway, pasensya na kayo nga pala kung minsan nagkukwento ako sa inyo tapos na-distract. And then, magsasabi na naman ako ng ibang istorya. Ayan. Itabi na natin. Tapos na yung ating shrimp. Tabi naman natin. Nag-move naman ako sa lamesa dito, guys. Para dito naman tayo mag-cut ng baboy. Pwede na siguro siyang i-cut. Ito siya, oh. Pwede na yan siguro i-cut. At parang ang dami ng baboy kasi kung akong tatanungin mo, konting baboy lang. Baka ang gagawin ko, ilalagay ko dito. Baka yung kaunti, isahog ko sa tinola. Tinola, patola, ano ba yan? Kung akong tatanungin nyo guys, mas gusto ko yung chicken. Chicken. Kasi, di ba, kanasanayan naman natin sa Pilipinas, chicken. But, my husband is addicted to pork. Sabi ko, let's cut down the pork. Mahilig siya sa lechon. Kung mag-aadobo, kailangan baboy. Kung magluluto ako ng pansit, kailangan baboy. Ayaw niya ng manok. Sabi ko sa Pilipinas, manok naman ah. Ang sabi sa akin, wala tayo sa Pilipinas. Kwentuhan tayo ulit habang nagluluto tayo ng nagpe-prepare tayo ng mga ingredient. Yun pala isa sa mga concern ko guys, kapag nag-retired kami or whoever live in US and trying to retire in the Philippines, the adjustment. I mean, layback. I'm sure it's layback. Mainit ba it's layback? Big adjustment, I guess, yung mga transportation, yung mga bangko. Kasi guys, dito sa bangko, walang etche-bureche. Pagpasok mo sa loob, syempre may pila rin. Pag paycheck, payday, mahaba din yung pila. Pero hindi sobrang tagal, guys. Bakit sa Pilipinas, inaabot tayo ng 1 hour, 2 hours sa bank? Why is it sa Pilipinas like one achieved goal or errands na dapat nating gawin? Let's for example, yung bangko, kailangan mong sumahod or kailangan mong mag-withdraw ng pera na malaki, whatever. You have to go inside the bank. It takes you all day. All day. Para lang magawa mo yung dapat mong gawin. And too much information. Awan ko. Siguro yun ang biggest challenge sa mga taong magre-retire sa Pilipinas.
Tapos, siguro isang challenge talaga, yung weather, and then yung electric bills. Yung water bills, kaya-kaya naman eh. Yung electric lang talaga. So, kailangan matuto kang mag-adjust ng hindi naka-aircon. Siguro yun na lang talaga. Adjustment, adjustment, adjustment. So, isi-set aside na natin to. Hintayin na lang natin yung bihon. Pagkatapos nito, maghuhugas na naman tayo ng maghugas tayo ng pinggan. Medyo nagugutom na rin ako. Yeah. Medyo nagugutom na rin ako, guys. Guys, yung itsura ng ating bihon. Ito na. Malambot na siya, pero hindi pa siya gutay-gutay. Ayan. Sana hindi ako pumalpak. Sabi nila, ilababa daw sa malamig na tubig. So, hindi ko alam kung malamig o mainit. So, hopefully, tama. Ayan, malambot naman na siya, guys, eh. Hindi lang siya hiwalay-hiwalay. So, hopefully, tama ako. Hindi ako pumalpak. Wala na ata akong ibang bihon. Yeah. Dapat ba itong maghiwalay-hiwalay, guys? I don't know. Ito na pala yung ating ingredient. Garlic, onion, celery, cabbage, shrimp, baboy uli, and bihon. Ayan, malambot na siya. Kaya lang hindi siya gutay-gutay. Hopefully, okay yung ginagawa ko. So, ayan. Ilagay natin ito dito. Tapos, gusto kong igisa, guys, yung yung patola para hindi masayang ang ating libreng gulay. Ito pala, kaming dalawa lang ni June yung kumakain ng bihon. For some reason, si Jason tumigil ng kumain. Ewan ko ba, the more he getting older, the more getting maarte. So, hindi ko na ini-stress yung sarili ko. Kung ayaw niyang kainin, bahala siya. Ganun na yung style ko ngayon. Kasi dati-rati na-stress ako. Ngayon, hindi ko na ini-stress. Kasi, i-stressin ko ng sarili ko. Naku, babaliw lang ako. Gamit ko pala, guys, olive oil. Ayan. Gamit natin olive oil. Na-afford ko yung olive oil kasi medyo, siya, affordable. Kasi, minsan, may sale dito sa amin. Like I told you guys before, kapag nagsisale, talagang tinitake advantage natin yun. Diba? Ito guys, galing pa to sa Pilipinas. Diba? Kahit marami siyang mantika, okay lang. Bakit? Olive oil naman. Ako, inuuna ko muna guys yung ating baboy. Siguro lahatin ko na. Habang nagpapalambot tayo, lagyan na natin ng asin. At lagyan na rin natin ng konting ground pepper. Diba? Chikahan, marites, and cooking vlog at the same time. Ano pa? 3 in 1. Guys. Ito yung ating mga gulay. Prepare na natin. Siguro tama na to. Ano ko na? Tanggal mo ko lang sa tubig. Tinanggal ko na guys yung malambot naman na siya. Ayan, tinanggal ko na. Magalaw na siya guys, gooey. Tinatanggal ko lang yung excess water. Excess water.
Set aside natin ulit. Isa pa guys. Isa pa guys. One thing, if you live in abroad, you have to learn how to cook your own Filipino food. Bakit? Siyempre, katulad dito sa amin, small ano lang kami. Hindi naman kami LA, hindi kami California, Florida, na maraming nabibilhan na Filipino restaurant. Wala dito niyan guys. Bihira yan dito guys sa amin. Ayan. Kaya kailangan, you have to learn magluto. Imagine nyo guys, nung bata, kung hindi naman ako nagluluto ng mga ganitong bagay, syempre meron tayong mama. Ma! Tapos marami nagluluto sa Pilipinas. Punta ka sa palengke, ang daming karinderiya. Dito, pag nakatira ka sa malayong lugar, solo ka. Matuto tayong makasurvive. Diba katulad ng biko, hindi ako marunong mag-ano ng biko. Di natuto tayo. Ganun lang yun. We have to learn to improve ourselves. Wow! Sana guys, hindi kayo nalulula sa aking camera kasi I keep moving around. Time check tayo is 11:52. Aray, ang init. Ano ba yan? 11:52 p.m. Tama-tama. Maaamoy ni Jun itong amoy ng niluluto ko. Bababa na yun. Ito na yung itsura niya guys. Pakita ko sa inyo kasi mahaba na naman yung vlog natin. Baka magsawa na kayo. Guys, ayan. Sinangkutsa ko na yung bawang, sibuyas, at yung karne. Iba brown ko lang yung gulay. Tapos, ito yung celery at cabbage. At ito naman yung ating bihon. Ayan, malambot na siya guys. Tapos, andito yung ating Filipino soy sauce na ang laki-laki. Tara. So, ayan. Tatapusin ko lang muna to guys. Tapos, balikan ko kay mamaya. By the way guys, nilagyan ko siya ng soy sauce. Ito na yung itsura niya. Ayan. Di napapansin nyo, medyo dark siya. Kasi nilagyan ko siya ng soy sauce para magka-flavor yung ating karne. Tapos, lalagyan ko siya ng isang pork nor broth. Pilipinas to guys. I don't know. It's a habit. Parang extra flavor lang siya. Ayan. Galing pa yan sa Pilipinas. Ayan na siya guys. Tapos, golden brown na rin yung ating tawag nito, garlic. So, extra flavor na naman yun, di ba? Toasted. Tapos, ugali ko, itatapon ko na yung shrimp. Tayo, iba-iba naman tayo ng diskarte kung paano tayo magluto ng bihon. Diba? Iba-iba tayo ng tricks. Ganito yung aking style. Kasi yung iba, 'di ba, pag nagbibihon sila, walang tawag nito, walang celery. Ayan. Ako, pag nagluluto ako, kailangan ko ng celery. Bubuhos ko na yung celery. Alam niyo kung bakit? Kasi lalagyan ko na yan ng broth mamaya. Ayan. Ganyan ako, ganyan ang aking style. Like I said, iba-iba naman tayo ng diskarte. Yeah. I'm not saying I'm really good on cooking, but I must say,
I must say that I love cooking. Pasensya na kayo pagbablog ko guys kasi na-adjust ko yung DJI natin. So, ayan na siya guys. Oh, nilagay ko na yung celery kasi gusto ko yung celery maano siya, luto para yung aroma, yung flavor, yung lasa niya. Tatasan natin ng apoy. Ayan. Tapos, maglalagay ulit tayo ng black pepper. Nagugutom na pala ako, guys. Ano ba yan? Ayan. Tapos, ayan. Kung ayaw nyo pala ng masyadong dark yung noodles nyo, it's up to you. You can add garlic salt. Or, if you don't care, you like the soy sauce flavor more, then just add more soy sauce. See? Kanya-kanya tayong technique. Kanya-kanya tayo ng panlasa. Masarap na siya. Pero, dadagdagan natin ng soy sauce. Siyempre, gusto ko yung malasa. Ayan. Ang sarap-sarap. Nagdidebate ako guys kung lalagyan ko siya ng kanton or just purong bihon. Yan. Kakain ako nito, bihon, tapos titernohan ko siya ng biko ni mama. Para, yun na yung kanin ko. Sarap. Sarap talaga. So, eto na ang itsura ng ating... Ito na yung itsura niya, guys. Hinihintay lang natin maluto ng konti yung celery. As I told you guys, I like my celery cooked. Ayan. So, balikan natin mamaya. Naluto na guys yung natin. Yung ating... Ito guys, yung itsura. Ito ang ating itsura. Itsura ng natin. Ayan guys. Again, I'm using my DJI Osmo Pocket 3 doing this vlog. So anyway, luto na yung ating celery. Yun, ilagay na natin ang ating cabbage. Lots of cabbage. Ayan. But anyway, I already add the cabbage to it. Siyempre yung alat, medyo mababawasan siya, di ba? Ngayon, ito yung the best time na tikman natin yung lasa ng ating ingredient bago natin ilagay yung bihon. Kasi yung sabaw, 'di ba, may salty flavor na siya, perfect na siya. But once you put the cabbage, yung lasa, yung alat mapupunta sa cabbage. Tapos mamaya pag inad mo na yung bihon, matatanggal uli yung konting alat. So ayan, nako guys, narinig ko. Si June parang gising na. Sabi ko sa inyo, pinaamoy niya yung luto ko, gigising na yan. Tikman natin ulit. Ooh, yummy. Ngayon, ang balak ko, ewan ko kayo guys, lalagay ko muna to dito kasi ayokong kumuha na naman ng bagong ugasan. Ayan, tinransfer ko dito yung tinransfer ko dito yung bihon. Tingnan nyo. Oh, nilagay ko dyan yung bihon. Kasi okay na siya, malambot na siya. Tapos ito yung ating gulay. Ngayon, ang style ko, ewan ko lang sa inyo, ang style ko guys, tina-transfer ko yung niluto ko or sinote na gulay kasi ang hirap idagdag yung ating bihon to mix with this one kasi crowded na. Kaya ugali ko, naglalagay ako dito. I transfer all my vegetables.
And like I said, iba-iba tayo ng diskarte ha. Don't bash. Kasi nga, nung panahon na tinuturuan ako ng mama ko, hindi ako nakikinig. But anyway, I think talaga, bata ako, mahilig na talaga rin ako magluto. Kasi kung hindi ka mahilig magluto, kahit turuan ka pa ng magulang mo o whatever, kung hindi mo hilig magluto, hindi ka matututo. Ako, bata pa lang ako, mahilig na rin ako magluto. Hindi lang ako nakikinig sa mama ko ng time na gusto niya akong turuan. Ayan. I set that aside. And then, binawasan ko yung apoy. Ayaw ko mataas yung apoy. So, ngayon guys, ihuhulog ko na itong bihon. Tapos, hininaan ko lang yung ano niya. Hininaan ko lang yung apoy. Ito guys, yung itsura niya. Oh. Ayan. Hininaan ko yung apoy. Nilagay ko lang siya sa medium. Tapos, hahaluin natin. Sana maging successful ang luto natin kasi hindi ako sanay sa ganitong klaseng bihon. Akala nyo overcook? Hindi guys ha. Sisip-sipin niya. Itong klaseng bihon na to, itong super Q, maano siya sa sabaw, sa sauce. Mahilig siya, ano yun? Masipsip. O, gantuhin nyo lang. Halo-halo. Sa ngayon, parang marami siyang sabaw. Pakita ko sa inyo. Sa ngayon, parang ang dami niyang sabaw. Ayan o. Pero hindi pa yan. Sisip-sipin pa niya. Ayan. O, diba? By the way guys, mapapansin nyo, parang nagiging glass, ano na siya. Glass noodles. Magki-clear na siya. Tinaasan ko na ng konti yung ano, tubig yung apoy para maluto na siya. Oh, ayan na yung itsura niya. May ano pa rin siya, tubig. Pero habang tumatagal guys, sisip-sipin na niya yan. Oh, see? Nababawas na yung tsaka hindi siya sagi. Akala mo yung lusaw? Hindi. Hindi naman. I don't know kung this kind of noodles okay rin siya sa ano, palalabok. Kasi hindi ko pa na-experience. Parang siyang glass. I don't know if you guys can see it. It looks like a glass noodles now. So, isang ano, yung isang plastic, I think that's 16 ounces. 16 ounces lang siya na ito, like this one. I think this is 16 ounces also. Pero kanton lang siya. Yung akin, ano, bihon. Kung gusto nyo, ilagay yung, ano, yung tawag nito, gulay, pwede na rin. Wala na. Nasipsip na niya, oh. Tingnan nyo. Konti na lang yung tubig. Ngayon, ito yung best time na uhulog na natin yung ating gulay. Ayan. Hinulog ko na yung gulay kasi hindi ko naman kailangan ng design dahil kami lang naman ni Jun kakain. Ito na siya guys. Oh. Ang ganda na niya oh. Ayan. Medyo basa-basa siya kasi mainit pa. Pero once na ano na siya, luto na. Tikman natin ang ating bihon. Naku, bubuto na ako guys. Ito yung ano ko, yung ating bowl sa biko. Tikman natin. Importante yung noodles. Kasi ayaw natin ng ano. May ibang klase ng bihon. Yung ibang klaseng bihon pag maraming tubig, ano siya, nagiging bilasa, nagiging flour, nagiging paste. Itong super Q, hindi guys, maano siya, parang nga siyang glass noodle. Yun yung ibig kong sabihin. Tikman natin. Okay? Alam nyo, overcook, hindi. Firm pa rin siya. Luto na siya, pero yung style ng pagka-noodles niya, firm. Parang nga siyang sutanghon.
Mm. 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 Sa opinion ko, kailangan ko pa siyang ano. Ay! Ay, nahulog. Nahulog yung ano ko, tinidor. May bisita ata akong babae at lalaki. Ayan na guys, luto na siya. Promise. Pero gusto ko lagyan pa siya ng konting black pepper. Sarap black pepper. Ayan. Nawala yung hipon. Oh. See, pati yung pati yung gulay nawala na rin, oh. Ang init. Luto na, guys. Sarap. Akala nyo overcook, pero hindi siya overcook. Promise. Oh. Papatayin na natin yung ating apoy. Ginaganto ko lang para mahalo pa yung mga gulay at saka hindi matutong yung ilalim. Ngayon, ang gagawin natin, mas masarap kumain ng bihon o ng pagkain kapag mainit. Kaya ang gagawin natin, kukuha tayo ng kaunti. Samahan niyo akong kumain ng bihon. Ayan. Mas masarap talaga guys kung meron tayong chicken liver. Ayan. O, diba? Maingit kayo. Sarap. Ngayon, habang kumakain tayo, i-on natin self-tracking para susundan tayo. Ayan. Naka-self-tracking na tayo ulit. Ayan. Tapos, ito yung bihon. Bihon! Tapos ko tayo ng konting biko. Oops! Mahulog. Biko. Tingnan nyo. Ito yung ating pagkain today. Pansit bihon at saka biko. Tikman natin. Hindi po ako buntis ha. Baka akala nyo buntis. Tikman natin. Sarap. Yung sweetness ng biko at saka yung saltiness ng ng bihon together. My gosh, sarap. Hindi ko na nahintay si June. Kasi pa yun, mag-workout pa. Try nyo. But anyway, dyan nagtatapos ang ating vlog for today. Daily vlog again. Letting you know what's going on here today. And today is Monday. And ito ang ganap sa aking Monday. Kasi wala tayong anak, nasa school. Tapos yung asawa natin tulog. Si ate tumatawag. Hello? May pasok kayo? Wala. 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 Niluto ko pa na kasi kagabi yung isda. Ngayon may chiropractor ako, dadaan ko, ha? Sige. Sige, diyan ka lang naman eh. Oo. Nagbablog nga ako eh. Kasama ka sa vlog na naman. Kausap kita sa phone. Ay, Hanes. Okay. Sige. Bye-bye. Bye. There you go. Nagluto kasi 'di ba si ate kahapon, I drop off the pampano. Niluto na raw niya kay dadaan niya. Kasi may chiropractor siya. Ano ba sasabihin ko? But anyway, ang haba na ng vlog natin. Ang dami ko nang naipakita sa inyo updated. Today is Monday, walang anak, nasa school, ang asawa tulog. At isa ko lang kakain ng aking brunch. So breakfast and lunch
And maybe dinner na rin. Ang sarap, guys. Mamaya, pag pumunta dito sa ate, ipatutugo ko siya ng ano. Nagtugo siya ng bihon. Kasi, mahilig din yun sa bihon.